Alam mo ba na ang mahinang sirkulasyon sa binte ay nagpapatriple ng panganib na mahulog lampas 50? Pero ito ang sekretong hindi sinasabi ha, kayang baliktarin ng isang inumin ang pinsalang iyon sa loob ng ilang oras. Sa ilang oras lang, ipapakita ko ang nangyayari sa loob ng iyong mga binte. Sa loob ng isang araw, pagkainom nito, babalik ang sigla. Titigin na ang pangingilig. Irarang 10 drinks, good to best, para malaman mo kung alin ang epektibo at alin ang maaring gumana. Mga ganap na himala, ang top drink na ito ay nagpapaluwag ng ugat ng 30%. Kaibahan ito sa pagpunta sa banyo sa gabi nang may tunay na kumpiyansa kaysa sa ginaw. Manhid na mga paa at binte na dapat ay maayos at nakakainis na nasa kusina mo lang ito ngayon pero mali ang gamit mo. Makinig dahil ito ang aking ihahaya. Sumasalungat sa lahat ng malamang na sinabi sa iyo ng iyong doktor. Sa pagtatapos ng videong ito, malalaman mo ang sanhi ng masamang sirkulasyon ng dugo. Kahit sinunod ang payo ng eksperto, ganito ang nangyayari sa iyong binte. Paglampas ng edad na 60, bumababa ng 70% ang nitric oxide. Ito ang molekulang nagpapaluwag sa iyong mga ugat at pinapanatili silang bukas nang wala ito. Literal na lumili itong mga daluyan ng dugo mo. Tumitigas sila, kumitipo at hirap umabot ang dugo sa mga paa pag mahina ang sirkulasyon. Kaya kulang sa oxygen ang mga kalamnan. Naipong dumi ay nagpapabilis ng pinsala sa nerbiyos at sa makikitid na sisidlang iyon. Nagsisimulang mabuo ang mga microclots na hindi mo makita. Di mo sila ramdam pero nandyan at dumarami araw-araw. Payo ng mga doktor, mag-aspirin, gumalaw-galaw at itaas ang binte. Makakatulong naman ng mga yan. Pero sintomas lang ang ginagamot nila at hindi ang mismo sanhi, ang pagkasira ng sariling produksyon ng nitric oxide ng iyong katawan. Hindi man maiwasan ang pagkasira, maaari itong mabaliktad. May mga inuming nag-uudyok sa katawang muling gumawa ng nitric oxide, hindi sa paraang mahiwaga, mulit sa pamamagitan ng pangunahing banyo, napatunayang kemika sa mahigit 3,000 clinical na pag-aaral. Kapag binahan ng nitric oxide ang iyong sistema, re-relax ang mga arterya, sa vasodilation, bubuka ang mga daluyan na parang highway. Sa halip na manatiling masikip, ang daloy ng dugo sa iyong mga binte ay tataas ng 40 hanggang 60% sa isang araw. Ngunit hindi lahat ng inuming may sirkulasyon ay pantay-pantay. Ang ilan ay ganap na pandaraya, ang ilan ay epektibo, ngunit may mga mapanganib na epekto. Ilan lang ang nagbabago para sa barya? 6 na buwan ako nag-research, kumonsulta sa mga vascular surgeon at sinubukan ko ang mga inumin ito at nirarango ko na lahat ng 10 para sa iyo ngayon. Simula sa mga halos walang pinagkaiba, tubig na walang gas number 10. Simulan natin sa halata. Kailangan ng tubig, pinalalabnaw ng hydration ng dugo para sa sirkulasyon, pero ang totoo, hindi sapat ang tubig lang. Pagkatapos ng edad 60, ayon sa pag-aaral, 8% lang ang pinapabuti nito sa daloy ng dugo ng mga matatanda. Kulang yan para sa tunay na pagbabago. Sa 70% na pagbaba ng nitric oxide, ang tubig ay walang nitrate compounds at walang vasodilation. Isipin mo ito tulad ng pagpigil sa pagkasira ng iyong sasakyan. Sa halip na talagang pabilisin ito, kailangan mo ng tubig uminom ng 8 baso sa isang araw. Pero huwag mong asahan na maayos nito ang iyong sirkulasyon. Score na 2 sa 10. Kailangan, nungit hindi sapat. Bilang siyam na berdeng tsaa, sikat ang green tea. May catechin ito na nagpapaayos ng mga ugat. Pero maliit lang ang epekto sa daloy sa binte. Ayon sa pag-aaral, tumataas ang flow-mediated dilation nito ng mga 12%. Daig ang tubig pero disappointing pa rin. Mabagal ang catechin sa pagbuti ng endothelial function ng ilang buwan, hindi oras At ang caffeine ay maaaring magdulot ng vasoconstriction sa ilang tao na lubos na sumisira sa layunin. Ang 8 ang maasim na katas na seresa. May anthocyanins ito na nagpapababa ng tigas ng arterya. Ayon sa pag-aaral, bumuti ang daloy ng dugo ng 18% pagkalipas ng 12 linggo. Hindi masama pero puno ng asukal, 30 gramo kada tasa na nagpapataas insulin at maaaring makasira sa sirkulasyon agad. 1 hakbang pasulong, 2 hakbang paatras. Makakuha ng 4 sa 10 bilang 7. Katas ng granada ay mas malakas ang katas ng granada kaysa sa katas ng cherry. May super antioxidant itong punicalagin. Pinoprotektahan ito ang nitric oxide. Sa pag-aaral, bumuti ang daloy ng dugo ng 22% sa 4 na linggo. Bumaba ang arterial plaque ng 30% sa isang taon. Pero muli ang problema sa asukal. 32 gramo kada tasa at napakamahal nito. Score na 5 sa 10 BLG.
Ani purong inuming tsokolate na maitim na tsokolate, mga inuming gawa sa totoong cocoa powder ay lehitimong pampalakas ng sirkulasyon. Ang mga flavanol sa coco ay makabuluhang nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide. Sa meta-analysis ng 42 pag-aaral, bumuti ang daloy ng dugo ng 24% at ang nakakamangha, kita agad ang epekto sa loob ng 2 oras. Nararamdaman mong umiinit ang iyong mga binti, humuhupa ang kilig pero kailangan mong gawin ito ng tama. Purong pulbos ng kakao na walang asukal. 20 hanggang 30 gramo kada araw, hindi mainit na tsokolating matamis. Kung gusto mo ng tamis, magdagdag ng konting stevia o erythritol. Walang epekto sa asukal sa dugo at makukuha mo pa rin ang mga benepisyo. Score na 6 sa 10. Numero 5, katas ng pakwan. Papasok na tayo sa elite tier. Ang katas ng pakwan ay isang powerhouse ng nitric oxide. Ito ay puno ng L-citrulline. Ang amino acid na ito ay nagiging nitric oxide sa katawan. Ang isang baso ay may halos 1,000 mg nito. Ayon sa pag-aaral, ang katas ng pakwan ay nagpapabuti sa arterya ng 28%. Pagkatapos ng 6 na linggo, ulat ng marami na mas mainit ang paa 3 oras matapos inumin at nawawala ang sakit sa binti sa loob ng 1 linggo, problema ang pagkakaroon. Ang sariwang katas ng pakwan ay practical lamang sa tag-araw. Pero kung makukuha mo, walang duda na isa ito sa mga nangungunang inumin para sa sirkulasyon. Score na 7 sa 10 bilang 4. Siya ng hibiscus, narito ang isa na walang nag-uusap tungkol dito at krimen yan dahil ang hibiscus ay naglalaman ng mga organic acid at anthocyanin na nagpapababa ng presyon ng dugo at mapabuti ang daloy ng dugo. Sa 6 na linggo, bumuti ang daloy ng 31% sa hibiscus tea, 31% na mabilis guwan, may resulta na sa 10 araw, tigil pulikat, wala ng manhid at mura lang, pang 1 buwan na ang isang pakete. Ibabad ng 2 bag sa mainit na tubig ng 10 minuto. Inumin ito 2 beses kada araw, umaga at gabi. Ang hibiscus ay pampababa ng presyon ng dugo. Kaya kung umiinom ka na ng gamot para sa presyon ng dugo, kumonsulta sa iyong doktor bago uminom ng maraming dami. Score 8 sa 10 bilang 3. Sumikat ng husto ang katas ng kinsay ilang taon na ang nakalilipas at karamihan sa mga pahayag ay kalokohan. Pero para sa sirkulasyon, totoo naman talaga. Ang kinsay ay talagang puno ng natural na nitrates. Kino-convert ng iyong katawan ang mga nitrates na yon sa nitric oxide. Mula sa bibig, ang isang basong celery juice ay may halos 250 mg ng nitrates. Kayang itaas ang daloy ng dugo ng 35 hanggang 40% sa 3 oras. Gamit ito ng mga atleta para bumilis sila. Pero epektibo rin ito para sa mga matatanda. Sinusubukang iligtas ang sirkulasyon ng kanilang mga binti. Mainam ang sariwang katas ng kinsay. 4 hanggang 5 malalaking tangkay ang bumubuo ng isang baso. Inumin ito ng gutom, unang bagay sa umaga para sa pinakamataas na pagsipsip, ang 8 at hati sa 2 ika-10. Number 2, arugula smoothie. Arugula ang mataras, natural na source ng nitrate, ang 2 tasa na may 480 mg ng nitrates, ang laki niyan. Kapag hinalo mo ang arugula sa ilang prutas para matakpan ng maanghang na lasa, lumikha ka ng isang circulation turbocharger. Sabi sa pag-aaral, ang madahong gulay na may nitrate ay nagpapaganda ng daloy ng dugo ng 42% pagkalipas ng 2 linggo. Ito ang aking resete. 2 tasa ng arugula at 1 tasa ng blueberries. 1 tasa ng gatas ng almendras na walang asukal. Timplahin hanggang lumambot, inumin agad. Dahil mabilis na nabubulok ang mga nitrate pagkatapos ihalo. Sa 1 linggo, may ulat ng bawas pulikat, mas mainit na paa at lakas sa paglakad. Sa 1 buwan, bubuti ang iyong kutis at tekstura sa iyong mga binti. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ito numero 1 ay ang pagiging practical. Score na 9 sa 10 at number 1. Ang ganap na hari ng sirkulasyon ay umiinom ng beet juice. Ang isang baso ay may 300 hanggang 400 mg ng nitrates. Depende sa beets, ginagawa itong nitric oxide ng iyong katawan nang may walang awang kahusayan. Tataas ang daloy ng dugo ng 30 hanggang 50% sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Ayon dito sa mga flow-mediated dilation test, sukat ng presyon at arterial stiffness, pero ito ang espesyal sa beet juice. Mabilis itong gumagana at tumatagal ang epekto. Hindi tulad ng ibang inumin na pansamantala lang ang pampasigla. Nagpapabuti ng daluyan ng dugo ang beet juice. Sa isang pag-aaral, ang mga matatandang uminom nito sa loob ng 15 araw ay nagkaroon ng 45% na pagbuti sa daloy ng dugo sa binti, 38% na bawas sa paninigas ng ugat, 22% na husay sa paglakad at malaking bawas sa sakit.
Ulat ng marami ang init sa binti sa ilang oras lang, hinto ang pulikat sa ilang araw, at sa 2 linggo, buhay ay nagbabago. Narito kung paano ito gamitin ng tama. Uminom ng 1 baso ng purong beet juice tuwing umaga nang walang laman ng tiyan. Ang critical na walang laman na tiyan ay nangangahulugan ng pinakamataas na pagsipsi. Bumili ng purong juice na walang mga additives. Pinigang beet lang. Maraming grocery ang may tinda nito sa ilang $1 lang bawat bote. Pwede ka rin gumawa ng sarili mo kung may juicer ka. Ang lasa ay makalupa at bahagyang matamis. May mga taong gustong-gusto ito. Tinitiis ito ng iba dahil napakaganda naman na resulta. Isang babala na maaring maging kulay rosas ang iyong ihi. Huwag mabahala, dito delikado. Ito ay beturia na karaniwan sa 10 hanggang 15% ng tao. Ang ilang uri ay may oxalate. Kaya kung mayroon kang history ng mabato sa bato, papakonsulta muna sa iyong doktor. Ngunit para sa karamihan ng mga taong mahigit 60 taong gulang, nahihirapan sa sirkulasyon ng bingbi. Ang beet juice ang pinakamabisang inumin na maaari mong inumin. Makakuha ng 10 sa 10, ganito ang gawin, uminom ng beet juice tuwing umaga nang wala pang laman ng tiyan. Iyan ang pundasyon mo sa hapon. Dagdagan ng hibiscus tea o celery juice kung gusto mong mapabilis ang resulta. Hindi mo kailangang pumili ng isa at manatiling pare-pareho. Kung gusto mo ng pinakamabisang epekto, paikutin ang arugula smoothie ng 3 hanggang 4 na beses sa 1 linggo. Sa 3 araw, iinit ang iyong mga binti at sa 1 linggo, huhupa ang sakit ng kalamnan. Sa loob ng 2 linggo, mapapansin mo ang pinabuting kakayahang maglakad at nabawasang panganib na mahulog. Sa loob ng 1 buwan, ang iyong sirkulasyon ay bumuti na husto. Magugulat ang iyong doktor sa iyong susunod na check-up. Ngunit ang pagiging pare-pareho ang lahang. Hindi ka maaaring uminom ng beet juice sa loob ng 3 araw at umasa ng permanenteng resulta. Ito ay pang-araw-araw na dawi na katulad ng pagsisipilyo ng iyong ngipin, katulad ng pag-inom ng iyong mga gamot. Ang kaibahan ay gumagana talaga ito at maaaring magkahalaga ito ng $30 kada buwan. Ihambing iyon sa mga gamot na may reseta na nagkakahalaga ng daan-daan at may kasamang side effect, mahabang listahan, at higit sa lahat, iwasan ang mga maling ito. Huwag agad ihalo ang mga inuming ito sa pagkain. Kailangan mo ang mga ito ng walang laman ng tiyan para sa pinakamataas na pagsipsip ng nitrate. Huwag gumamit ng mouthwash pagkatapos uminom ng mga inuming mayaman sa nitrate dahil pinapatay ng mouthwash ang bakterya sa bibig mo na nagko-convert ng nitrates tungo sa nitrite. Sinisira mo ng tuluyan ang mga benepisyo. Huwag umasa ng mga himala sa magdamag. Gagaan agad ang pakiramdam pero ang paggaling ng ugat ay aabuti ng ilang linggo. Huwag itigil ang iyong mga iniresetang gamot nang hindi kumukonsulta sa iyong doktor. At iwasan ang mga inuming matatamis dahil kadalasiyan ng lahat, ito ang totoo. Nais gumaling ng iyong katawan at umayos ang iyong mga ugat. Ngunit kailangan nila ang tamang hilaw na materyales. Sinasabing pagbagal ng sirkulasyon sa pagtanda ay di maiiwasan. Mali yan. Maiiwasan yan. Mababaliktad ito basta ibigay ang kailangan ng katawan. Ang mga inuming ito ay may tamang compound para gumawa ng nitric oxide ang vascular system. Kumain ng beets ang mga lolo't lola mo, mga madahong gulay at gulay na puno ng natural na nitrates. Wala na tayo. Kumakain tayo ng processed food na kulang sa mga compound na ito. Kaya nagtataka tayo kung bakit bagsak ang sirkulasyon paglampas ng 60. Hindi ka sira. Ang dieta mo ang may mali. Ayusin ang dieta, ayusin ang sirkulasyon. Narito ang hamon ko sa iyo. Subukang uminom ng beet juice tuwing umaga sa loob ng 30 araw at subaybayan ang iyong pakiramdam. Damhin ang pag-init ng iyong binti at pagkawala ng pulikat. Tignan ang pagbuti ng iyong lakas sa paglakad. Itura ng iyong binti at isa pa, pagkalipas ng 30 araw, makakakita ka ng mga nakikitang pagkakaiba sa kulay ng balat at pamamaga. Gumagana ito, matibay ang agam. Totoo ang mga resulta pero kailangan mo talagang gawin ito. Simulan bukas ng umaga ng 1 baso ng beet juice, walang laman na tiyan 30 araw. Magpapasalamat sa iyo ang iyong mga binti. Magpapasalamat sa iyo ang iyong paggalaw. Pasasalamatan ka ng iyong kalayaan, huwag kalimutang mag-sub sa YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang nilalaman na tulad nito.